ano, time check ngayon is 10 ng gabi. So, ito na yung pinakamaagang tulog ko. As in, kasi hindi sila nagdi-dinner ngayon lahat kasi nag-order sila. Tapos, napaka bad day sa akin. Kasi ako yung tipong nanay na, alam mo yung, kahit ano, gusto mo talagang gusto mo lahat gagawin mo para hindi sana mahirapan yung mga anak mo, yung lahat, kung pwede nga lang, updated yung mga allowance nila, kaso minsan hindi talaga naiiwasan na nasa-short sila, na ano sila, kaya, pero ginagawan ko naman ng paraan. Kaya ito lang kasi yung gusto ko. Tapos masakit lang kasi nasa malayo ka, tapos malalaman mo, ano naman simple lang naman sana yung gusto ko bilang ano, 'di ba, hindi lang naman siguro ako. Gusto ko yung para sa anak ko kasi nga kanina nagkausap po yung anak ko, yun sabi hinihiram daw nung ano papa nila yung allowance nila. Alam mo yung, hey Diyos ko, alam mo buong maghapon as in wala ako sa mood, maski ano, siguro wala ako sa mood magtrabaho dahil doon nag-iisip ako bakit ano, kasi nga ako nga kung saan, kahit nandito ako kung saan ako nangungutang dahil nakaabot ako kung saan mangutang, mga sakaan, mga ano, alam mo yung may tubo pa yan para lang ano doon, ano sa kanila. Tapos sabi ko nga, may trabaho naman, bakit kailangan utangin pa yung para sa anak ko? Kaya yun, naiinis ako kasi nasisira yung araw ko ngayon. Diyos ko po. Ay, nako. Huwag na tayong ano. Ngayon pala, napakasimple lang ano ko sa inyo tong kwarto ko. Napakasimple lang siya. Alam mo itong parang bodega lang siya. Pero itong amo ko, mahirap lang to sila. Pero ano siya, lilipat na kami. Siguro ano na yung bahay nila, patapos na rin. Patapos na yun, sabi niya sa June or July, lilipat na daw kami dun. Tapos pinagmamayabang pa kanya sa akin na ano daw, ang ganda daw ng kwarto ko doon. Sabi ko, ano ko yung kwarto mo doon, sabi niya. Inaano, binibidyo-video pa niya. Kasi gusto nga niya ako isama doon. Kasi nga, isang taon naman ako nasa kanila, magto 2 years na ako. Inshallah, makauwi na rin. Ano, pero wala pa naman akong balak umuwi, mga kasambahay.